tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Muli po, tayo po ay magpapasalamat kay Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin sa araw na ito. At sa lahat po ng ating mga kapatid, kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. At tayo po ngayon ay March 10, 2021, ganap ng alas 5:29 ng hapon dito sa Pilipinas. At sa UAE, bali doon sa sinasabi ni Brad, ay alas 12 ng tanghali. So dito sa atin, alas 5:30, no? O mag-aalas 5:30. At muli po, tayo po ay live. At meron na po tayong 5 unknown viewers, 6 ang ating pong thumbs up, or 7. Ayan. And then, dito po sa ating YouTube monitor. At kasama na rin po natin si Sister Cristina Juarez. Magandang hapon po. Magandang hapon, Bro Eman, at sa mga kapatid ko sa kapulungan, kay Abay Hawa. Brad Ricardo Quaresma, magandang hapon po, Brad Eman, at sa mga kapatid sa kapulungan, purihin at pasalamatan natin ang kataas-taas ang Elohim na nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Sister Reverisa Shirley, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan ni Abay Hawa, purihin, pasalamatan si Abay Hawa, ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Brad Melchor Pasis, magandang hapon po, Brad Manuel, sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh, purihin ang banal, makapangyarihang Elohim, Abay Hawa. Brad Wilbert Bedes, magandang hapon po, bro. At sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa, purihin at pasalamatan ang kataas-taasan at nag-iisang makapangyarihang banal, tunay at buhay ang ating mahal na Abay Hawa. 3 hearts. Brad Emiliano Maling Jr., pagpaparangal, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagpupuri at pagdakila, marapat lamang ibigay sa nag-iisang pinakamakapangyarihan sa lahat, banal at kataas-taasan sa lahat na si Abay Hawa. Shalom sa kapulungan. Lorraine Paulan, magandang hapon, Bro Eman, at sa lahat ng mga kapatiran sa Assembly. Purihin at pasalamatan ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. 3 hearts. Rodel Nava, isang pagpalang araw po, Bro Eman, at sa mga kapatid sa kapulungan, at sa ating mga viewers, loobin po ni Abay Hawa sa hapon na ito, magturo muli ang kanyang espiritu sa bawat isa. Love you all. Purihin, pasalamatan, pagdakila, pagluwalhati sa kataas-taasang banal at buhay na walang katulad. At buhay na walang katulad at kamangha-mangha banal na pangalan na si Abay Hawa, makapangyarihan sa lahat. 5 puso. Sister Gina Makoko, isang magpalang hapon sa aking mga kapatid sa kapulungan. Brad Eman, magandang hapon po. Purihin ang nag-iisang banal na si Abay Hawa. Sister Lolita Corsiga, purihin at pasalamatan po ang ating pinakamamahal na si Abay Hawa, ang mahiwaga, kamangha-mangha, banal, buhay at makapangyarihan sa lahat. Magandang hapon po, Bro Emmanuel, at sa lahat po ng aking mga kapatid o mahal na kapatid sa kapulungan, maging sa mga viewers. Sister Cristina Juarez, 3 hearts. Sebastian Juarez, love you all, mga kapatid. Lolita Corsiga, excited na po sa hain na pagkain mula po kay Abay Hawa na nagpapasigla at nagpapalakas at nagpapatibay po ng ating pananampalataya at pagtitiwalang espiritual sa ating pong lahat na nasa kapulungan. 3 smiles. At sa ating pong GC ay ando na rin po si Brad Emiliano Mali, Rodelio Namba, magandang hapon po, Brad Eman, at sa mga kapatid purihin, pasalamatan, pagluwalhati, pagdakila sa nag-iisang banal at buhay na walang katulad na kataas-taas ng Elohim na si Abay Hawa. Love you all, mga kapatid. And then si Brad Baste, Sister Lolita Corsiga, Brad Melchor Pasis, si Brad Fernando Abellera,
Good day po sa lahat ng kapatid at sa nangunang kapatid sa kapulungan, Bro Emmanuel, at salamat din po sa mga sharing, post videos and message sa FB. Siyempre dito rin po sa kapulungan ni Abay Hawa, miss you all. Brad Carlos Gasbar, purihin at pasalamatan natin si Abay Hawa, mapagpalang araw po, Bro Eman, at sa mga mahal na kapatid sa kapulungan ng mga banal. Welcome, Anon Viewers. And then, Sister Lori Calderon. Si Sister Licia Porpayas, pasalamat kay Abay Hawa at magandang hapon sa mga kapatiran at kay Brad Eman. Ayan. Fernando Villada, 143, 3 hearts, mga kapatid, salamat sa mga prayers natin mula kay Abay Hawa. Miss you all po. And bless everyone. We praise you, Abay Hawa, and thanks for the everything. Dito sa UAE po ito, rest time 12 to 2 p.m. Ayun. So, Sebastian Juarez, magandang hapon po, Brad. At sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh, mahalin, pasalamatan, at purihin ang nag-iisang banal o makapangyarihang dakilang banal na walang iba kundi si Abay Hawa. Brad Samuel Rotoni, magandang hapon po, Brad Eman, at sa mga kapatiran sa kapulungan. Purihin natin at pasalamatan na nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Sebastian Juarez, na wala po, comment ko, bro, nabitin na naman po. Ito, wala. Ayan. So, ang ating paksa ngayon ay, ito po ay request pa rin ni Brad yung ating kapatid, nakalimutan ko. Nagtawagan pa kami kanina. Kala mo na. Si Brad Eugene Taginod. Yeah. Tumawag pa siya sa akin kanina. And then, ayan po. So yung ating pinaksa kahapon at saka ho ito ay requested niya. Sabi nga natin, medyo mahaba-haba. So dapat nga doon sa ating ginagawang recorded o recording. Kaya lang, medyo mahaba. Kasi yung ating recording, 10 to 15 minutes. Okay na ho yun. Ito naman dapat sana, inaakala ko na ipalalabas ng YouTube kanina yung ating premiere. Yung pala bukas pa. Kasi nakita ko doon sa bandang ibaba, doon sa bottom, 14 hours pa. Naku, sabi ko, hindi ito ngayon. So, ang dapat pala ho noon, yung petsa niya, kahapon ho ay 9 di ba? Dapat pala ang petsa noon 9 para eksakto kinabukasan. Ganun ang kwan pala ng YouTube. Ito, halimbawa ho, katulad yata ho nito, nakapetsa tayo ng 10 para yata hong 9 ang petsa niya. Ganun, parang 1 day before. Hindi 1 day ahead, kundi 1 day before. So, ganun ang nangyari dun sa ating premiere. So, dapat pala, naipetsa kahapon yun ng 9 and then 10. Sana ngayon. So, ang petsa niya is 10, so 11. March 11, yung premiere. Ayan. Ayan. So, ang ating paksa ay hinggil po doon sa kaunting kaalaman sa kasulatan. Galatia 1:6, ako'y namamangha na kayo dalhin ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia noong unang siglo. Yan o.
Yan ay sulat ni Pablo sa mga kapatid sa kapulungan sa Galacia noong unang siglo. Ulitin ko uli. Baka mamaya ho, iniisip kasi ng marami, pag dampot ng sitas, sisingit yung sarili sa laro. 3 talata ho itong nakalagay dyan na ibang ebanghelyo. Yung isa naman, 2 Corinthians 11:4. And then, Galacia 1:6, 1:7. So, 3 verses na may nakalagay na ibang ebanghelyo. Dito ho, ay hindi naman talaga ibang ebanghelyo. Doon sa 2 Corinthians 11, yun. Brad Fortunato Juarez, purihin si Abay Hawa na makapangyarihan sa lahat at sa kapatiran sa kapulungan. Ganun din sa iyo, Brad. Magandang gabi. Sister Lolita Corsica, 3 hearts. Lolita Corsica, Tansa, 3 tansa. Sister Lori Calderon, magandang hapon po, Brad Eman. Sa ganun din, sa mga kapatiran sa kapulungan, purihin ang dakilang lumikha ng lahat, tunay at banal na nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa, magpakailanman. Actually, ang kumalat ho dito sa atin, talagang ibang ebanghelyo talaga. Sa Galacia, hindi. At ganun din sa 2 Corinthians 11:4. Yun talaga iba. Yan. Malalaman nun natin ngayon doon sa ating gagawing pag-scrutinize. So, hindi lamang po tayo dadampot ng sitas kasi may konteksto yan kung paano nasabi ni Pablo yan. Ganun din doon sa 2 Corinthians 11:4. May pangyayari nung unang siglo doon sa mga kapatid sa Corinto na nangyari, ganun ho. And then, meron ding nangyari sa kapatid naman doon sa mga Galacia. Na may mga kapatid doon na kaya namangha siya Sabi niya, siguro matagal-tagal na hindi nakabalik si Pablo. Kung tama ko yung sa Pantaha, mga 3 taon bago siya nakabalik dun sa Galacia. Ano? Kaya nung pagbalik niya, sabi niya, ako'y namangha. Mabigat talaga. So, ibig sabihin, ito yung ating pinag-aaralan, history, na pwede rin mangyari sa mga darating. So, kumbaga, babala. And then, kasama rin po natin sa ating YouTube live monitor si Brad Alberto Palado. Purihin, pasalamatan at mahalin po natin na nag-iisang tunay, buhay at makapangyarihan Elohim na walang iba kundi si Abay Hawa. Magandang araw po sa mga kapatid sa kapulungan ni Abay Hawa. Magandang hapon, Brad Alberto Palado. Sister Lolita Corsica, ang ganda naman po, bro, ng paksa natin. Sister Vivian Mana, shalom po, Brad Eman, good evening. Ako'y namamangha sa kabutihan ni Abay Hawa sa assembly. Purihin din si Abay Hawa sa ating mga viewers. Daming puso. May bulaklak pa, Sister Vivian. Ayan. Sister Lolita, naka-smiley, smileys, and then mga puso. Ayan. At kasama rin po natin si Brad Christopher Perez, pagpupuri at pagpapasalamat sa kabutihan at pag-ibig ng ating banal at mahal na Abay Hawa. Sa patuloy at gabay niya sa ating lahat. Good day po to all. In love you all po. Bro Eman, love you po. Brad Christopher Perez, likewise. Yeah. So, kasama namin po natin si Sister Chris Junker, purihin na nag-iisang makapangyarihan sa lahat, na si Abay Hawa, manugod kong binabati ng napakaganda at mapagpalang araw ang lahat ng aking mga kapatid dito sa assembly at gayon din, Brad Eman, at sa lahat po ng manonood.
Yun po, magandang hapon, Sister Chris Junker. Maganda ho yung maganda yung premiere niya. Kaya hindi ko pa sinusundan sapagkat gusto kong makita muna yung outcome. Ngayon, kung maganda ho yung maging kwan, every 10 a.m. siguro ho. Yung iba naman ay hindi makaka-hook. Kasi ho, live yan eh. Parang live. Ang katulad nito, ang pinagkaiba lang niya is recorded. Kumbaga, in-record ko muna siya. And then, hindi ko na nga ho, hindi ko rin ho in-edit yan eh. Susubukan ko nga lang. Pero yung mga susunod mga edited ho yun. Ibig sabihin, pagka-record, edit mo, i-edit, and then, ilalagay mo ngayon sa YouTube, kaya lang premiere. Nistula siyang live. Halimbawa, katulad nga ng in-schedule ko kahapon, mali nga lang ako. Kanina ko lang po na yun. So, dapat atras ako ng isang araw. Kung halimbawa, mag-schedule ako ng 11, dapat ang petsa niya is 10. Atras ako. Para yung magiging na kinabukasan. Kasi pagka pinetsahan ko halimbawa ng halimbawa 11 bukas 11 ko ipinetsa, ay 12 po yun mapapanood. Kaya sala ako. Sister Rose Libandoho. Ayan, mga kapatid, shalom mga kapatid dito sa Kapulungan. Purihin at pasalamatan si Abay Hawa. Ganon din sa mga non-viewers, ganon din sa iyo, Brother Eman. Love you all. And then, meron ako na siglawan, Sister Jing. Ayun, doon sa GC. Sister Jing Kindo, isang mapagpalang hapon po sa lahat ng kapatiran, purihin si Abay Hawa. Malaki ho ang pagkakaiba nung nasa Galatia 1:7, 1:6-7 at doon sa 2 Corinthians 11, malaki ang pagkakaiba nila. Hindi sila magkaparehas. At ganun din naman yung mga relihiyon na ginagamit yung kasulatan, malaki rin ang pagkakaiba. Malaki. Kaya i-differentiate natin yung pagkakaiba ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto at yung sulat niya sa mga kapatid sa Galacia at yung nag-evolve dito sa atin. Ano yung pagkakaiba noong tatlo? Para maipakita natin. Kasi kung hindi natin ipakikita itong mga bagay na ito, ay wala na talagang sobra na ang kasinungalingan, kasamaan, talagang yung laman. Sabi nga yung kaaway na walang iba kundi yung Satanas, yung Diablo, which is yan yung laman. Yung tao, yung animalistic. Nakita nyo ngayon, kabi-kabi na ang patayan. Impunity. Walang napaparusahan. Sister Rajing Berte, isang napakagandang hapon po sa lahat ng kapatiran ko dyan. Kaya Abay Hawa, Elohim, purihin siya magpakailanman. May Umali Plaxelis, magandang hapon po. Hapon sa mga kapatiran kay Abay Hawa. Ano yun?
Oo, ganun nga. Yan ay recorded and then kinabukasan, halimbawa, na-record niya, halimbawa ngayon, and then yung premiere niya, kinabukasan, ipi-play ni YouTube. Halimbawa, katulad nito, kung tutuusin ho, yung ating ipalalabas na premiere, dapat kahapon nasa YouTube na yun. Kaso nga lang, ang ginawa ko, hindi ko inilagay. Para nga makita natin yung premiere. Yan. Susubukan natin. Brad Edmundo Umali, magandang hapon sa lahat. Purihin siya Bayawa. Rosly Bando, Brad, maraming namamatay pero walang justisya. Panay pa naman mga pulis ang mga Amerika ba? Ano yan? Talagang ang kasamaan talagang kaya nga hindi ka na hindi ka na safe. Meron nyo, may mga kapangyarihan, mayor. May mga may mga bodyguard dyan. Pero hindi na sila safe. Di lalo na yung mga civilian. Di ba? Kung yung mga may katungkulan na at may mga armas na, napapaslang pa. Hindi na sabi ko nga hindi na safe yung mga civilian. Tayo naman nung mga nasa kapulungan, wala tayong dyan sa ganyang bagay. Kumbaga, si Abayawa ang lahat ng gumagawa ng lahat ng bagay. Saka hindi naman tayo binigyan niya ng katatakutan. Wala ho. Ang ginagawa lang po natin ngayon ay nagbabahagi tayo doon sa mga tao ng mga bagay na ayon kay Abayawa. Kumbaga, sinasabi natin kung ano yung nakasulat doon sa kasulatan para kahit pa paano merong nagbababala sa kanila na isang araw mamamatay ka at kapag ikaw ay namatay na makasalanan, eternal yan. Kumaga, wala katapusan yan. Talagang eternal. Hindi ka naman bubuhayin. And then, yung mga tinawag na nagbanal, merong buhay na walang hanggan. Yan. So, malaki ang pagkakaiba niya. $5.52 na po ang ating oras. 23 yung ating viewers. 13 na ang ating thumbs up. Teka ha. Sabi ni Brad Carlos, paano po ang industriya ng pelikula? Di maganda ang istorya o walang patayan? Ano po ba ito at pinapayagan? Yan namang pelikula, alam naman nating makalaman yan. Wala namang espiritong nakapaloob dyan, magmula sa director, doon sa bida, kontrabida, lahat. Yung mga, sabi nga ay mga alalay, makikita niyo mga sa babae, yung lalaki nagsa babae, yung mga babae nagsa lalaki. Walang may espiritu dyan sa pelikula. So, ang sabi ni Brad Carlos, ano po ba ito at pinapayagan? Wala namang hindi pinayagan si Abayawa. Kung ano yung gusto niyo, di mangyari yung gusto niyo. Basta ang sinasabi niya, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Di ba? O hinayaan niya halimbawa, yung lalaki, gumamit sa kapwa lalaki.
hinayaan niya yung babae na gumamit sa kapwa babae. Sige. Di ba? Basta sinasabi niya, yun daw kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ayan. Pwede naman yan. Yung akin kasi 20 minutos yan, lalabas na yan kung lologin bukas. Isang paksa. Halimbawa, katulad doon ito, nakalive ako ngayon, ano? Pwedeng pagkatapos ko, gagawa ako ng isang paksa, and then, yung paksang gagawin ko na yun, ilalagay mo doon sa Premiere. So, ipipetsa mo ngayon, para ang labas niya bukas. Kahapon naipetsa ko siya, kasi 9 kahapon naipetsa ko 10. So, akala ko 10 ang labas. Sa mali pala. Ito rin pala ganun din ang sistema. Halimbawa, katulad niyan, 10. Ayaw ngayon Pero ang niyan, 9. Kaya nakalagay doon sa 110. Pero ang labas niya, siya, atras ng isang araw. Sister Vivian Mana, mahigit pa sa pandemic ang pagbabawas ng populasyon, the reason is drugs, which is napakalungkot. Tulito Corsica, tama po. Ayan. And then, Melchor Pasis, ayan. Sister Lolita Corsica, 3 hearts, 3 thumbs up. Melchor Pasis, 3 thumbs up, 3 hearts. Talagang puro pagpatay, ang naging dahilan, droga. Saka kahit, sabi nga, kahit walang malay, di ba? Tuloy-tuloy ang pagpatay. Nagkaroon na ng impunity, kumbaga. Walang napaparusahan, siguro bakit ba pinahintulutan ni Abay Haway ang bagay? Depopulation. Bakit dumami yung nagsa babae? Bakit dumami yung nagsa lalaki? Depopulation. Di ba? Brad Emiliano Mali, tama bro, sakto. Pwede mo pang lagyan ng heading kung yung tinalakay mo. Halimbawa, ikapo for 10 minutes. Pwede. Kaya susubukan natin. Kaya ako sumubok ng yung premiere na yan. Kaya katulad din nung nakikita natin ngayon, meron din siyang live chat. Pag yun ay ipinlay ng YouTube bukas kung lolobin, alas 10 ng umaga. Meron nakalagay din doon sa taas. Welcome to live chat. Remember to guard your privacy and abide by our community guidelines. Brad Balakino, good day to all brethren of Assembly of Yahweh and also Brad. At Lolita Corsica, wala po tayong katig-katig dahil matibay po ang ating sandalan. Wala po tayong takot. Tama po. Saka hindi naman yan ang kagandahan ng may espiritu ka dahil hindi tayo binigyan ng espiritu ng katatakutan. Kumbaga, tuloy lang ang takbo ng buhay. Habang tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri, nag-aaral ng kasulatan, tuloy lang. At kitang-kita natin yung takbo ng masamang sanglibutang ito. Kitang-kita natin. So, dapat to talaga hiwalay ka
Iwalay ka dito sa sanglibutan ito. Huwag kang maki. Hindi ko natin alam sa araw. Baka ho yung naguutos ng pagpatay na yan. O patayin na rin yan. Ganun lang ho yan. Gagamit siya ho siya ng tao na sapul pa ho, ha? Sapul. Yun na ang nakatalaga sa kanya. Di ba? Gagamitin niya para ilantad yung kasamaan. Ganun din. Yung manangyari sa reliyon. Ganun din. Maglalantad siya ng mga kasamaan ng reliyon para makita yung mabuti. Kasi ho, kung wala yung mga yan, ay hindi natin makikita yung pagkakaiba. Kaya nga merong ganyan. Kaya na po, ando na yung aking reminder. So, unahin ko na muna itong Galatia, 1:6. So, meron nakalagay doon sa 2 Corinthians 11:4, Galatia 1:6, Galatia 1:7. So, tatlong verse lang ho. 2 Corinthians 11:4, Galatia 1:6, 1:7. Yung word na ibang ebanghelyo. Yan. Unahin natin yung Galatia. So, doon sa 1, sabi doon, si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Yahawasyai at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling buwan. Para yung kanyang estilo ng pagsulat. Kaya nga yung iba, parang napakalaking puzzle. Yung puzzle ba? Pero mo, naglagay siya ng ganyan. Pero pagka yung diniinan mo na, makikita niyo, isa lang kinikilala niya. Si Abayawa, na nakitulad sa tao. Ayan. So, ang lagay si Pablo na apostol. Ayan, apostle. And then, at ang lahat ng mga kapatid ng mga kasama ko sa mga kapulungan ng Galacia. Ayan. Di ba? Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Yahawasyai, na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan. Gave himself, ang sabi niya doon sa Galatia 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Sabi ni Pablo yan, pero nyo unto death as an offering. Ayan. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang. Yung word ho ay a Greek age or system or course of the world. Yan. Yan ho yung present age. Doon sa panahon na yan. Yan. Kumbaga, kung nangyari ho nung unang siglo at nakita ni Pablo itong kasalukuyang masamang sanglibutan, kitang-kita natin ngayon. Yun ho kasi yung salitang word, age, a Greek age, system or course of the world. Kumbaga, kung paanong nakita ni Pablo yung masamang sanlibutan ng unang siglo,
Ito, kitang-kita rin natin ngayon. Oh. Ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, na sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. According to the will of Yahweh and our Father. Nakita niyo na? Kumbaga, yung panunulat ni Pablo, kung hindi ka pa unawaan, lalabas kasi merong, yung sabi niya na bumuhay sa kanya. Pero sabi naman ni Yahweh siya, gibain ninyo ang templong ito, itatayo ko. Sa ikatlong araw. Parang puzzle, napakalaking puzzle. So pagka binuo mo yung puzzle na yan, ang lalabas dyan, si Abay Yahweh. Yan. Sa 5, yan. Na sumakanya ang kalwal magpakailanman siya nawa. Yan. And then, sa 6, ako'y namangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. I marvel, sabi niya. So implying that he had hope. Ibig sabihin, siguro hope, parang nasurpresa siya. Nasurpresa siya doon sa nangyari. Kasi sabi niya, ako'y namangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Siguro, sabi nga natin, baka ito ay yung huling bisita niya. Kung ito ay isinulat mula doon sa Korinto, yung interval, siguro mga 3 taon. Oo, yung nangyayari yan. No? Ayan. Kasi nakalagay doon sa 4:8 ng Galasya, dapat mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon. At hindi lamang samantalang ako'y kaharap niyo. Pagdating doon sa 20, dapat ibig kong makaharap ninyo ako ngayon. At baguhin ang aking tinig sapagkat ako'y nag-aalilangang tungkol sa inyo. So, yung nangyari parang unsoundness. Kumbaga, nasa presa siya eh. Ako'y namangha, nakidali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo. Sino yung tumawag? Dito ipakikita ho ni Pablo na talagang may pagtawag na ginawa si Abay Yahweh sa atin. Hindi ho tayo nagboluntaryo. Pakatandaan ho natin yan, hindi tayo ang nagboluntaryo. May tumawag sa atin. Ayan, Galasya 1:15. Ngunit ng magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ibig sabihin, hindi tayo buluntad or nagboluntaryo para tayo makabilang sa kapulungan. Merong tumawag at walang iba kundi si Abay Yahweh. Di ba? Galasya 5:8. Ang paghikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. Kaya nga yung mga nagtatanong, paano po ba makaka-join dyan sa assembly? Kasi ganun ang reliyon eh. Nagbuboluntaryo sila. Ang reliyon naman ay, kumbaga, ginagawa nila yung gawa ng kanilang founder, sinasamantala. Yan. Dito iba. Para ikaw makabilang, may pagtawag na gagawin. May tanong pa, kailangan ko pa po ba magpabautismo?
Di ba? May mga ganon. (8:30) ng Roma, at yung itinalagan niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay nilwalhati din naman niya. Ibig sabihin, lahat, yung pagtawag, yung pagtatalaga, yung pagtawag, yung pag-aaring ganap, at yung pagluwalhati, isang gagawa niyan, si Abay Yahweh. And then, 1 Korinto 1:9, ang Diyos ay tapat, nasa magitan niya itinawag kayo sa pakikisama. Ng kanyang anak na si Yahweh, siya ay na Panginoon natin. Ayan. So, pagdating ho dito, sabi niya, buhat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo, sa biyaya ni Kristo. Ayan. And then sa 7, sabi niya, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi merong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. So, hindi pala talagang ibang ebanghelyo itong nasa 7. Isa lang kasi ho talaga yung ebanghelyo na ibig sabihin mabuting balita. Ang nangyari ho dyan, merong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Ano ba sabi doon sa Galatia 5:10? Ako'y may pagkakatiwala sa inyo, sa Panginoon, na hindi kayo nagsipag-isip ng ibang paraan. Datapot ang gumagambala sa inyo ay magtataglay ng kanyang kahatulan maging sino man siya. Ayan. So ito pala ay nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ng ebanghelyo ni Kristo. Pagka umangaral ng relihiyon, yan, sisingitan nila yan. Ano ba yung napasama, yung ebanghelyo o ebanghelyo nung unang siglo? Para makita nyo. Ayan. Ang sabi ni Pablo, sabi niya, sa Galatia o Galatia 4:9, datapot ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Diyos o ang lalong mabuting sabihin kayo nang nakakilala sa Diyos. Bakit muling nagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral at sa mga yaoy ninanasa ninyong magbalik sa pagkalipin? Di ba? May nagmamalasakit sa inyo na hindi mabuting akala, subalit ang ibig nila, ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. 4:21, puro Galacia ito Sabihin niyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasailalim ng kautusan. Ayun. Huli. Hindi ba ganinya rinig ang kautusan? Ayan. Di ba? Yan yun. 6:12 ng Galacia. Yung lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman ay siyang pumipilit sa inyo na mga tuli.
upang wag lamang silang pag-usigin dahil sa krus ni Kristo. Di ba, minangangaraw ngayon yan. Yan. 6:13, 12 yung binasa ko. Sapagkat yun, mang nangatuli na ay hindi rin nagsisitupad ng kautusan. Ngunit ibig nilang kayo'y ipatuli upang sila'y mga mapuri sa inyong laman. Ayan ha. Hindi tayo gumagamit ng singit. Di ba? Ayan. 2:18 ng Kolosa, sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Though acknowledging Christ, they insisted on circumcision and Jewish ordinances and professed to rest on the authority of other apostles. Ayan. Kaya sabi ni Pablo, hindi naman ibang ebanghelyo, kundi merong ilan na sa inyo nagsisiligalig na nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba? O di ba, iniinsist pa rin na marami yung pagtutuli. Sabi naman ni Pablo, hindi yung pagtutuli o yung pagtutuli o hindi, kundi yung bagong nilalang. Hindi ba? Iniinsist para saan? Ibabalik ko dun sa pagiging alipin. Yan ang sinasabi ni Pablo dun sa Galacia. So, hindi ibang ebanghelyo, kundi yan ding ebanghelyo na yan, ang gusto lamang nila pasamain yung ebanghelyo ni Kristo. Nakuha nyo na? So, talagang hindi po pwede. Kinakailangan tanggalin mo talaga si Pablo. Para lumabas yung doktrina ng isang mangaral na tama siya, alisin mo si Pablo. Di ba? Kasi hanggat si Pablo, yung kanyang kasulatan, nananatiling naandyan, hindi makapapasok. Sino man ang gustong pumasok? Hindi makakapasok yan. Ang liwanag na sinasabi ni Pablo, nasa kaayusan. Di ba? Pero nyo, may papasok. Aalisin si Pablo, tatabigin. Magpapasok ngayon ng panibagong doktrina. Yan. Pero, sisitas. Ibig sabihin, kukuha ng sitas. Halimbawa, isang halimbawa ibibigay ko sa inyo. Ito napasama ang ebanghelyo. Sa panahon na natin, sa panahon na natin. Napasama, pinasama nila yung ebanghelyo ni Kristo. Sa pamamagitan ng kinuha nila yung unang Korinto 16:1-2. Para makita nyo lamang. Kasi nung panahon ng unang siglo, napasama yung ebanghelyo ni Kristo sa pamamagitan ng salitang pagtutuli. Ayan. At yung mga bagay na mga ginagawa nung mga Hudyo nung unang siglo. Ayan. Kumbaga, sinisingit pa rin nila yung mga bagay na hindi na. Wala na. Tapos na. So, napasama ngayon yung ebanghelyo ni Kristo. Ay, yung mga taga-Galacia, naakit. Kaya nga sinasabi ni Pablo, ako'y naman na kay dalin ninyong nagsilipan. Ayun. Yan ang sabi ni Pablo. Doon sa unang Korinto, ano po ba ang ginawa nung mga nagpasama ng ebanghelyo ni Kristo? Ito, babasahin ko sa inyo na kung bakit nila napasama yan. Yang unang Korinto 16. Sulat pa rin ito ni Pablo. Pinasama ng mga relihiyon. Lahat ng relihiyon. Kinuha ho ito, tingnan nyo,
Isa-isayin natin. Babasahin ko ng maliwanag para makita ng mga kapatid at maging noong mga anon viewers. Ano? Yan. Ngayon, unang sigla ho ito'y sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto o sa mga kapatid sa Korinto. Isinulat niya ito. Sino sumulat? Si Pablo. Sino yung sinulatan? Mga taga-Korinto. Maliwanag ko yan, ha? Si Pablo ang sumulat, ang sinulatan, taga-Korinto. Pero anong ginagawa noong mga reliyon? Kinuha yan. Yung talatang yan, 16:1. And then, andito yung perverted, kumbaga, niliko. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal. Yun ang ambagan na isinulat ni Pablo yan para yan sa mga banal. Mga banal ang pagbibigyan. So nagkaroon ngayon sa reliyon, ginamit yan, nagkaroon ng ambagan. Hindi sa banal. Kanino? Sa church. O yung sinasabi nila na simbahan. Para hindi masyadong halata, ginamit nila ay simbahan. Ginamit nila yung church or iglesia. Pero dito, yun daw ambagan ukol para sa mga banal. Mga banal saan? Yan. Diba? Ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga kapulungan ng Galacia. Ibig sabihin, sa Galacia pala, may pag-uutos din si Pablo. Kapulungan sa Galacia, kapulungan sa Korinto. 2, tuwing unang araw ng Sanlinggo, si Pablo ang sumulat. Ang sinulatan, mga kapatid, sa Korinto. Imagine ninyo mga kapatid. Sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto noong unang siglo, pero ginamit noong mga 19th century, 18th century, or 17th century, onward, 20th century, 21st century, ng mga mangangaral. Ito, yung unang Korinto na yan. Ang sabi ni Pablo, doon sa mga kapatid sa Korinto, bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Ay di buhay si Pablo. Buhay pa ba si Pablo ngayon? Aba, 2,000 taon na nakakaraan. 2021 na. Ang nakakaraan. Ay ibig mong sabihin, mas matanda pa ito doon sa pinakamatanda doon sa lumang tipan. Kung buhay. Hindi ba? Kasi sabi niya, yung pinagsimpanan o pinag-ipunan ay tatapusin. Kapag dumating na siya, ay upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpareho. Ibig sabihin, dinalikom. Pagdating ni Pablo, tapos yung ambagan na yon. Pagdating ni Pablo, tapos wala nang magkakaroon pa ng ambagan. Nakita niyo na. Nakita niyo ng pagkakaiba. Samantalang sa reliyon, buhay na buhay yan, linggo-linggo yan. Yang ambagan na yan, yang abul yan, buhay na buhay yan. Ito ho yung perverted na sinasabi. Niliko nila. Sa hindi nakakaintindi, sa hindi nakakaalam, akala nila parehas. Kasi may nakalagay na ambagan, meron nakalagay na sanglinggo. Di ang akala nila parehas. Hindi ho. Kapag binaybay mo na, si Pablo ang nagsasalita, mga kapatid sa Korinto ang kanyang sinulatan,
At siya ay buhay pa. Kasi hindi na magkakaroon ng ambagan pagdating niya. Di ba? O, 3. At pagdating ko, ibig sabihin, kung naihanda ng 1 taon yung ambagan na yun, pagdating ni Pablo, lilikumin yun. Ano? Yung ambagan na yan. Noong tuwing unang araw ng Sanlinggo. Di ba? Sa 3. Ito hindi nila binabasa. 1, 2 lang ang binabasa nila. O 3. At pagdating ko, sabi ni Pablo, ang sino mang inyong mamagalingin ay sila ang aking susubuin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Yung palang ambagan, doon sa 1, sa 2, dadalhin doon sa mga banal na nasa Jerusalem. Ano ang ginawa ng relihiyon? Saan dinala yung abuloy? Saan? Aba, ay di doon po sa founder. Yung founder, yan yung imbudo. Siya yung sumalo na lahat. Kayo ba ay gagamit lang ako ng halimbawa para maintindihan nyo para maintindihan nyo ng mas lubos na maintindihan nyo. Yun yung pamamalakaya, yung gumagamit ito ng lambat, kung tawagin sa amin yan, troll, ayan, edi yung lambat. Sa pinakadulo niyan, meron yung pinakasupot. Yung supot yung lahat ng darating na isda, doon mapupunta lahat yun, doon sa supot na yun. Ganyan ang nangyari sa relihiyon. Lahat ng hiningi nilang ambagan, lahat ikapo, yung para doon sa pagtatayo ng simbahan, lahat ng pagkakapirahan. Ang pasok mo doon sa isang supot na yun, na walang ibang pupuntahan kundi yung founder. Kung namatay na yung founder, may anak. Kung namatay na yung anak, liwanag yan ang relihiyon. Kaya nga yung pagyaman, sandali lang. 100 taon na nangangaral yung samahan na yun, baka hindi nyo na kayang kwentahin kung ilang bilyon, hindi natin alam. Trilyon, hindi natin alam. Hindi ba? Ang liwanag. Bakit hindi nila binabasa yung 3? Kasi mabubuko. Na yan pala, sulat ni Pablo doon sa mga taga-Korinto. At yun naman, pagkatapos noong abuloy nun, tapos lahat. Walang nangyari ng abuluyan. Wala na. Di ba? Yan. Liwanag na. Dako ngayon tayo doon sa 2 Korinto 11. Iba ito diyan sa Galatia 1:6 at saka 7. Yan. Ibig sabihin lamang talagang pinasama nila ang Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Kumuha ng talata at pagkatapos, pagka nga ilalagay mo, pagka pinagtabi mo, yung ginawa ng reliyon at saka yung sulat ni Pablo, makikita mo ang laki ng diferensya. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa magbukod, magsimpan ng kanyang iginiginawa. Pagdating sa reliyon, kinakailang ikapo, mandatibo, mandatory. Di ba? Sa 2 Corinthians 11, ito. Kasi marami yung nagtatanong paano nabuhay si Pablo? Kung halimbawa, yung palang ambagan dyan, hindi naman napunta kay Pablo. Di ba? Wala napunta kay Pablo dyan sa ambagan na yan. Dahil yan, dinala doon sa mga kapatid, na inabot ng tagutom. Na sinabi nga ng propetang si Agabo na magkakaroon ng tagutom sa Jerusalem.
At yan nga ang nangyari. So yung pag-aabulin na yan, dinala nila doon para doon sa mga kapatid. Oh. 2 Corinthians 11. Ano ang pagkakaiba nito doon sa sinasabing ibang ebanghelyo? 11:1. So yung konteksto. Kasi 4 yung ating Ayan. Ipagpaumanhin ninyo ang aking kaunting kahangalan. Sa Korinto naman ito. Sa Korinto. Kanina ay sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Galacia. Ito naman sa Korinto. Nag-aalala ako sa inyo tulad sa pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Ngunit, nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay sa pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas nung laman. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at nakalagay ko kasi dito Jesus. Na ipinangaral na iba sa ipinangaral namin. Ang laki ng pagkakaiba nito doon sa nangyari sa Galacia. Ito talaga, hindi talaga ipinangaral nila na tinatanggap naman ng mga taga-Korinto. Ayan. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Magkaiba, no? Diba? Kasi yung nasa Galacia, hindi ibang ebanghelyo. Dito naman, sa Korinto, tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Kasi doon sa ang Biblia, ang nakalagay, 2 Corinthians, sapagkat yung paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo nagsitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, mabuting pagtiisan ninyo. Sala. Di ba? Sala. Ganda yung sa mabuting balita. Yan. Sabi niya, tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Ang laki ng pagkakaiba nila. Yung ibang ebanghelyo, tinatanggap ninyo ang wika. Hindi namin itinuro yan. Sa Galacia naman, ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi pinasasama nila ang ibang helyo. Ay di hindi ebanghelyo, ito iba. Magkaiba ito. Ayan. 5. Kasi marami nagtataka bakit nabuhay si Pablo. Kasi yung abuloy doon sa unang Korinto 16, ni isang kusing walahong tinanggap si Pablo. Wala. Kasi pagpareha niya ang wika, magpapadala siya ng sulat at dadalhin yung mga abulin na yun doon sa mga kapatid. Ito. Tuloy natin. Wala. Kasi baka sabihin ng marami, hindi napunta kay Pablo. Paano napunta kay Pablo? Si Tito nga ang nagdala doon sa Jerusalem. 5. Sabi niya, palagay ko na may hindi ako pauhuli sa magagaling na mga apostol na yan. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Pinatunayan ko ito sa inyo sa lahat ng bagay at pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako niya. Kakaiba siya. Samantalang sa relihiyon, ginamit nila yung sulat niya.
Ginamit ng reliyon yung sulat niya sa unang Korinto 16:1-2 para magpayaman. Pero anong sabi niya sa 7? Ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Pero ginamit nitong mga mangangaral yung sulat niya para pagkaperahan. Nakuha po ba ninyo? Pero mo, gamitin mo yung unang Korinto na sinulat niya. Sabi nung sumulat, ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa upang maitaas kayo. Masasabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? Ibang kapulungan ang tumustos sa aking mga pangangailangan. Ang tindi. Yung sulat niya ginamit para magpayaman. Si Pablo, yung pangangailangan niya, ibang kapulungan ang tumustos. Makita nyo? Ginamit, unang Korinto 16:1-2, hindi binasa 3. Yung sumulat, ano sabi niya? Ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ibang kapulungan, ibang assembly, ibang kongregasyon ang tumustos sa aking mga pangangailangan. Parang ninakawan ko sila makapaglingkod lamang sa inyo. Hindi, At nang ako ay kapusin, diyan, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Iniwasan ko at patuloy kong iiwasan na maging pabigat sa inyo sa anumang paraan. Habang ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin, hindi mapapatigil ang pagmamalaki kong ito saan man sa Akaya. Bakit ko ginagawa ito? Dahil ba sa hindi ko kayo mahal? Alam ng Diyos kung paano o gaano ko kayo kamahal. At patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang mawala ng batayan ng pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Ang bihira. Kaya sabi nga natin, kayang-kayang sagutin ng sulat ni Pablo si Mr. Narrator. Kahit patay si Pablo. Bakit? Yung espiritu ng kanyang sulat, buhay na buhay. Tingnan ninyo. Ito, ipinatutungkol. Ang mga yan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man nagkukunwaring anghel ng liwanag, kaya hindi katakataka na kanyang mga lingkod ay magpakunwaring lingkod ng katuwiran ang kanilang kahinatnan ayon lamang sa kanilang mga gawa. Ang nakalulungkot doon, pambira yung sumulat. Pinagkaperahan ninyo. Ginawa ninyong hanap buhay. Kayong mga ministro ng mga reliyon, pastor ng mga reliyon. Pero anong sabi ni Pablo? Ang liwanag na sinasabi ni Pablo. Ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ang ginawa niya para masustentuhan, di ba? Ibang kapulungan ang tumustos sa aking mga pangangailangan. Parang ninakawan ko sila makapaglingkod lamang sa inyo.
At nang ako'y kapusindihan, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Kaya nga ho, yung mga nagtatanong, paanong nabuhay si Pablo samantalang kung wala siyang hiningi na katulad ng mga reliyon? Ayan, maliwanag. Inisa-isa niya. May mga kapatid na tumulong sa kanyang pangangailangan nung time na yun. Kasi hindi naman sa habang panahon, siya ho ay, although ang kanyang hanap buhay ay yung paggawa ho ng tent, ay nakulong siya. Eh, nung makulong ba siya, paano? Hindi ba? O, laki ng pagkakaiba niyan. Doon sa Galatia 1:6-7. Hindi ba? Yan ang sinasabi ni Pablo doon sa 1:6. Anong ginawa? Ako'y namangha, nakidali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Ngunit ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi yan yun, na pinasama. Paano mong napasasama ang ebanghelyo ni Kristo? Sa pamamagitan ng kasakiman. Yung katulad no, sinasabi nga doon sa ating binasa kanina, iniinsert pa nila yung pagtutuli. Na kung tutuusin, hindi na pala. Hindi ba? Di ba yung sinasabi nga natin, ilang porsyento ba ang tuli sa buong mundo? Napakarami ho ng hindi tuli. 39% lang ho yung tuli. 61% hindi tuli. Alam na mga kapatid, nakita na natin. Hindi ba? O tapos ngayon, may itsapwera mo si Pablo. Lahat ng kasinungalingan ginawa. Kaya sinistan na rin ito. Hindi ba? Hindi matapos-tapos yung aking talagang, sabi ko nga, ibang klase yung kasinungalingan ng taong. Tapos ngayon, ibinabando pa niya na ikta-iktarya ang mga nag-donate ng mga lupa. Kung hindi ba naman talagang meron mo nilikot mo na yung kasulatan ni Pablo. Tapos ngayon nakikinabang ka ngayon dun sa sulat ni Pablo. Pinakikinabangan niya eh. Yung sulat ni Pablo, pinakikinabangan niya. Bakit? Sinisira niya si Pablo, pero gumagamit siya ng sulat ni Pablo. Hindi ba? Pero sabi nga isang araw, hindi rin magtatatagal ang buhay niyan. Kaya nga, hindi makalutang yan. Yan yung ginagawa ho nila na nagdodonate ang wika. Hindi ko alam kung totoo yun dahil sinungaling ho yan eh. Di ba? Baka po pwedeng ang mangyari ho dyan eh. Maraming salamat mga kapatid. Doon sa inyong mga lupang i-donate. Baka naman pang-inganyo lang yun. Kasi nuknukan nga ng sinungaling. Di ba? Pwede rin. Hindi ho tayo sa kanya. Doon ho tayo sa ebanghelyo. Ayan. Naipakita ni Pablo na pinasama ng marami yung ebanghelyo ni Kristo. Yung mga bagay na hindi naman dapat na. Yung mga bagay na nangyari ng lumang tipan, hindi na dapat. Paghahandog ng mga hayop, hindi na yan. Hindi na kailangan yan. Inihandog na nga niya yung kanyang katawan eh. Di ba? Kaya niloob niya bayawan na maipakita sa atin to. Ito mga bagay na ito. Kasi ang reliyon, puro kasinungalingan, kasamaan, pandaraya. Makikita natin yung bunga. Ano bang bunga? Ang lalaki ng simbahan. Yan ang bunga ho ng kasamaan. Samantalang yung sumulat ng Korinto, ng Galacia, nung 14 na sulat, anong sabi? Ano sabi niya? Ito,
ibang kapulungan ang tumutustos sa aking mga pangangailangan. Kinakailangan tustusan ng mga kapatid yung pangangailangan personal ni Pablo. Ibig sabihin talaga, wala hong nangyari nakatulad ng nangyari na paghingi ng mga reliyon sa kanilang mga miyembro na ginawa ni Pablo. Wala. Yung 1 Corinto 16, hindi nangyari na napunta kay Pablo. Kundi napunta yan doon sa mga kapatid. Sa Jerusalem. Hindi ba? Kaya nga sabi ko nga, hanggat meron akong pagkakataon na isiwalat ang kasinungalingan, isisiwalat ko. Di ba? Lahat ng reliyon. Sabi ko nga ho, kalaban natin lahat ng reliyon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo. Tayo ba ang kalaban personal? Hindi. Ang kalaban niyan, si Abay Yahweh. Tayo lang po ang ginagamit ni Abay Yahweh bilang isang maliit na instrumento para yung lahat ng kasinungalingan, ng reliyon, ng gobyerno, ng tao, maipahayag. Maging ito man ay maging kapalit ng buhay. Wala tayong magagawa. Kung yun yung nakalaan, ay wala ko tayong magagawa. Ayan. Sa maliwanag ko, magkaiba, although may sinasabing ibang ebanghelyo, pero magkaiba. Yung Galatia 1:6-7, yun din yung ebanghelyo na pinasasama ng marami. At yun ang naging halimbawa ko sa inyo na pinasama nila yung ebanghelyo. Na isinulat naman ni Pablo na ibinigay ni Abay Yahweh kay Pablo. Kasi nagkatawan tao lang naman si Abay Yahweh. Hindi nila maintindihan yan. Yung salitang nagkatawan tao, akala nila yung buong kapangyarihan ng Diyos, nung magkatawan tao siya, walang naiwan ang wika. Nung siya ang wika'y bumaba, doon sa langit na sinasabi nila, walang naiwan doon. Yun, ganon, kakitid yung kanilang naging kaisipan. Hinggil doon sa kapangyarihan ni Abay Yahweh. Iba. Iba ang lakad ng tao, iba ang lakad ni Abay Yahweh. No, yan. Ayun. So, punta na ho tayo doon sa doon muna tayo sa ating sa GC. Meron nang nananalangin sa akin eh. Sabi niya, maganda yung panalangin. Sana po tumagal pa ang inyong pagpapahayag. Doon sa ating mga kapatid, ayan. Brad Carlos, Brad Dasam, Rotoni, Sister Jinkindo, and then si Brad Ricardo, Brad Rodelio, si Sister Alicia, Porpayas, yan po yung mga nasa GC. Sister Loren ay nandito rin sa ating sa live monitor. And then, Sister Cristina Juarez, Brad Ricardo Quaresma, Sister Reverisa Shirley, Melchor Pasis, Wilfred Bedes, Milan Umali Jr., Sister Loren Paulan, Rodel Nava, Sister Gina Makoko, Lolita Corsiga, Sebastian Juarez. Teka. Ayun. Tumigil. Samuel Lotoni, and then Brad Fortunato Juarez, Sister Lori Calderon, Brad Alberto Palado,
Sister Vivian Mana, Brad Christopher Perez, Sister Chris Janker, Rosely Bando, Sister Jean Berte, Emmy Umali Praxedes, Edmundo Umali, Brad Balakino, and then Kato. Ayun. Balakino, tama bro, iba aral nila, hindi katulad ng ipinaunawa sa atin ni Abay Hawa. Shirley Abrera, magandang gabi po sa inyo at mapagpalang gabi po, Abay Hawa at sa iyo, Brother Eman. Brad Juni Pajarito, isang mabiyayang hapon po sa buong kapatiran ng mga banal ni Abay Hawa. I love you sa lahat ng tagapakinig lalo sa Brad Eman. Maria Victoria, hello po sa lahat ng muling salamat, Abay Hawa. Medyo nalit ako, bro. Minya Dimitilla, magandang araw, bro. At sa lahat ng kapatid kay Abay Hawa, 5 hearts, thank you, Abay Hawa. Di niya tayo pinabayaan. Maria Victoria, 3 hearts. Lolita Corsiga, 3 hearts. Emmy Umalit Paxedes, 3 hearts. Lolita Corsiga, namis ka namin, bro, ninyo. Tinatanong ka ng mga kapatid. Ayan. Ramon Recto, magandang gabi, Brademan. Pagpalain na po rin si Abay Hawa, Elohim, at patay na rin sa mga kapatid. Sa kapulungan, ang hina ng signal dito sa Cagayan de Oro. Lolita Corsiga, ayan, huling-huli po, bro. 3 thumbs up, 3 hearts. Anton. Eva Jacobe, magandang gabi po sa lahat. Edmundo Malin, ako, kaya pala ayaw nila kay Pablo, na kay Pablo ang susi ng kanilang kabaluktutan. Ayan. Ramon Recto, ang hina talaga na signal dito sa Cagayan. Sir Gina, makoko, kawawa mga membro, sunod-sunod dahil kulang sa kalaman. Samuel Rotone, 3 hearts. Lolita Corsiga, 3 thumbs up. Rodel Nava, liwanag po. Liwanag pa sa sikat ng araw ang aral ni Bayaw. Ito po yung katotohanan mismo po ang kasulatan na nagpapaliwanag. Maria Victoria, putol-putol ang signal ko. Christopher Perez, bro, Eman, ang hari po ng sablay, mga iyan, at sila'y kabag-abag at di sila nahabag sa kanilang sarili na baka mabulunan sa katakawan ng datong at abuluyan. Lolita Corsiga, 3 thumbs up. Edmundo Umali, mga pastor, mga ngaral, huwag na kayong magbingi-bingihan. Maliwanag pa sa sikat ng araw sa katanghalian ng mensahe. Celia Roque, 3 hearts. Lolita Corsiga, tindigan po balahibo ko ay tapos. Grabe, pangsiraan ni Mr. Maritor si Pablo. Sir Loren Paulan, 3 hearts. Lolita Corsiga, naiyak po ako. Alex Algado, 3 hearts. Lolita Corsiga, ramdam ko po, bro, ang sakripisyo ni Pablo, tulo po talaga ang luha ko, bro. Rosely Bando, maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga panluloko ng mga relihiyon. Ay grabe na. Mga matitigas na ang mga mukha ay napakasama ng tao ng dahil sa pera. Chris Janker, grabe talaga ang kasinungalingan nitong Mr. Narrator. Biro mo, sinabi pa niya na si Pablo ay Diablo. Ano pa siya? Son of perdition pa. Si Pablo, son of perdition. Hindi niya lang siya yung son of perdition. Teka. Christopher Perez, mga tuta ay mali, mga tupa. Pala ni Mr. Narrator, talasan ng pakikinig, baka ala kayong maisa sa inyong punong sablay, yari kayo, mauubos din ang inyong pangkabuhayan, putulin na ang banks, baka mababa. Edmundo Mali, yung mga mangaral, pastor, pati ngayon, namamatay sa sakit, atake kasi ang sarap ng kanila kinakain, dahil sagana sila sa pananalapi. Yung mga apostol pinapatay dahil sa paglalantad ng katotohanan. Reverend Shirley, 3 hearts. Lolita Corsiga, tama po, bro, buhay po ang nakataya basta makatotohanan. Lang po, bahala na po sa kanila si Abay Hawa. Edmundo Umali, Brad Perez, si ba, babae o lalaki? Rodel Nava, paano sila mga ngatwira ng mga pastor at mga mangaral ng reliyon na nagpabayad para lukuhin ang kanilang mga membro, kabag-abag ang mga pastor at mga mangaral ng mga sinungaling. Kaya nga ho, hindi ako maniniwala na si Pablo yumaman na katulad ng kanilang pagyaman. At walang mangaral si Abay Hawa na yayaman ng katulad ng kanilang pagyaman. Di ba? Si Bastian Juarez, maraming salamat po, brother. Lalong-lalo na po kay Mahal na Abay Hawa. Unawa at espiritu na ibinigay niya sa atin, pasalamat at purihin po si Abay Hawa. Magpakailanman siya naman. Ninyo Dimitilla, salamat po, brother man, at lalo na kay Abay Hawa. Salamat sa panibagong araw na yung araw.
Rodel Nava, hayag na isinulat ni Pablo para sa kasinungaling na salamat kay Bayawa. Lolita Corsica, lagi po kitang kasama sa prayer, bro, para po sa pagpapahayag ng aral ni Bayawa. Salamat po, sis. Mr. Pasis, Brad, ang hina po ng signal. O net dito sa amin, po reply ko lang putol-putol. Ayun, 6:54 na po ang ating oras, 29 yung ating viewers, 18 yung ating thumbs up. Pakaliwanan ko ng sinasabi dyan. Ginamit nila yung sulat ni Pablo. To pervert, likutin, pasamain ang Ebanghelyo. Hindi naman nangyari kay Pablo yun. Hindi ba? Tapos yung 2 Corinthians, ginagamit din nila. Pagkatapos nung abulo yan, pinutol yan ni Pablo, wala na naging abulo yan. Kaya may inuhan niyo na talagang si Pablo, tinulungan ng mga kapatid. Di ba? At saka sinasabi naman niya eh. Di ba? Bibian Mana, tama lang po ang iyong sabi sa Biblia na sambahin mo lang ang Diablo, ibibigay niya lang. Yung kasing Diablo, Satanas, dragon na sinasabi dun sa Apocalypse, walang iba naman yan, kundi yung laman ng tao eh. Kasi yung laman na yan, yan yung kaaway. Di ba? Aliwanag naman eh. Siya yung kaaway, Satan, yan yung laman. Di ba? Kaya di ba sinasabi niya, sige ang wika, ibibigay ko yan. Dahil na ibigay niya sa akin, sambahin mo lamang ako. Yung flesh, na pagkayan, sinamba mo, sinunod mo. Kasi yung salitang pagsamba is obey. Pretext yan. Ang pretext ng worship is obey. Na yan naman, ang ibig sabihin is sinusunod mo. Ibig sabihin, kapag sinamba mo, yung laman mo, yung laman mo, sinamba mo, ganyan nga mangyayari. Yan. Siyempre, yayaman ka nga. Sinamba mo yung laman. Di ba? Sari-saring kasakiman. Di ba kaya nga sinasabi ni Pablo doon sa Galacia 5:19, hindi kayo ito yung gawa ng laman, sabi niya. Kasi naghahanap pa sila ng kaaway eh. Yung sarili lang, yun ang kaaway eh. Hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. Alin? Yung laman. Hayag ang mga gawa ng laman. Ano yun? Pakigapit, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkakanin, pagkakalit, pananlibugo, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, pagkakababagay, pananampalataya sa inyo. Tulad sa akin pagpapalala ng una sa inyo ng mga nagsisigawa ng gayong bagay, hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa laman, hindi ka magmamana ng karya ng Diyos. Niyabayabang. Ganon kasimple. Kaya sinasabi natin, sino ba ang kaaway mo? Sarili mo mismo, kasi yan yung laman. Kaya maliban na lamang na magkaroon ka ng espiritu, yung laman mananatili. Yan yung Satanas. Kaya nung sabihin niya kay Judas at kay Pedro, sabi niya, Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Di ba? Liwanag ko niya. Walang ibang entity. Hindi lang naintindihan kasi yan. Lumilika sila nung iba pang Diablo, Satanas, pero hindi lang naintindihan. Yun mismo yung kaaway mo, yung sarili mo. Hindi lang naintindihan mo yan. Yan yung flesh. Kasakiman. Kung hindi ka ba naman sakim, ginamit mo yung salita ni Pablo. Para ano? Para dayain yung mga kapatid. Yung sinasabi pang kapatid, kapatiran. Ayun po. So muli, sa ating mga kapatid sa GC, maraming pong salamat sa inyo. Sa ating mga subscribers, maraming pong salamat sa inyo. Kahit po, Tiote, nadadagdagan po tayo. Maraming pong salamat. Sa ating mga kapatid dito sa ating YouTube monitor, maraming pong salamat.
muli sa inyong mga nailang oras. Ayan. So, bigyaman nung si Kristo ay nasa ilang or mount, ay temptation, tinukso siya doon. Tama, pinakikita niya lang yun. Yung laman. Puro pang laman yun, yung pagtukso sa kanya. Ayan na, Stanley Brad Christopher Perez, Edmundo, siya lang ang nakalang may bangs po at di nagpapakita. Paano malalaman kung anong ginagamit sa mukha yan? Chinsatsu, kaya akala nga po nila may kausap si Yawa sa inang toxin po ng gano'n. Tama po yun. Pinakikita lang niya doon. Kasi, sino ba po pwedeng tumukso sa atin? Sige nga. Sige nga. Sino? Yung Satanas? Nasa atin lang po yun eh. Ayan. Sige po. Nelson Pases, bro, sobra po ang napahirap ng reliyon government sa mga tao. Binulag na po sila niya. Bien mana, toda baba po, bro. Riyaz. Christopher Perez, bro, Emma, lami po. Salamat. Likewise, bro. Muli, sumati po ang biyaya, wahabag po kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Isang magandang gabi sa bawat isa. Patuloy na pagpapala ang siyang sumabawat isa